Magandang araw, ako si Stacy. Narito ako para ihatid sa inyo ang isang paalaala tungkol sa pagkakaroon ng utang. Ang konsepto ng utang ay mahalaga para maintindihan natin kung paano tayo makikibahagi sa mga kalakarang pananalapi. Nais ko ngayong ipaliwanag gamit ang ilang halimbawa ang kaisipan sa likod ng pangungutang. Ang utang ay isang karaniwang bahagi ng formal at impormal na pakikipagkalakaran. Kapag humiram ang isang tao sa bangko, siya ngayon ay may pagkakautang na kabuuan ng kanilang perang hiniram kasama ng kaukulang tubo. Maaari ring humiram sa mga kamag-anak, kaibigan at iba pang napapautang. Ang utang ay maaaring maging mabuti o masama. Maraming kabutihan na naitudulot ng pangungutang. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nagkasakit o naaksidente at di niya kayang magtrabaho at kumita, ang pangungutang ay mahalaga kung wala silang natabing ipon. Ang pangungutang sa panahon na ito ay makakatulong para may patustos sa pagkain at iba pa nilang pangangailangan hanggang sa muling makapagtrabaho ang naaksidente. Minsan, malaki ang naitutulong ng pangungutang sa pagpapalago ng negosyo. Magandang umutang sa bangko kung ang kikitain mo ay mas malaki sa patubo na ipapataw sa iyo. Para maging mas malinaw, narito ang isang halimbawa. Kung alam mo ang negosyo mo ay maaaring magbalik ng 10% ng iyong puhunan sa isang buwan. Ibig sabihin ay sa 10,000 pisong puhunan sa isang buwan, ay ibabalik ito na may karagdagang kitang 1,000 piso. Madaling gawin ito kung meron ka ng 10,000 piso. Kung hindi sapat ang iyong puhunan, maaring sigurong humiram ka muna sa bangko. May saysay ito kung kakayanin mo ang pamantayan ng pautang. Sa naunang halimbawa, kung saan maaari kang kumita ng 10% sa iyong puhunan, maaari kang mangutang ng isang buwan kung ang patubo ay hindi hihigit sa 10%. Sabihin natin na may nag-alok sa iyo ng 10,000 pisong pautang na may patubo na 5% sa kahabaan ng isang buwan. Makalipas ang takdang panahon, kailangan mo ngayon bayaran ang 10,000 pisong inutang mo kasama ng 500 pisong patubo. Pero dahil ang iyong negosyo ay kumikita ng 10% kada buwan, mababayaran mo ang iyong inutang pati ang tubo nito at kikita ka pa ng 500 piso. Kung umutang ka naman ng 15% patubo sa kahabaan ng isang buwan, kakailanganin mong bayaran ang 10,000 piso kasama ng 1,500 pisong tubo sa takdang panahon. Ngunit dahil ang kita mo sa negosyo sa isang buwan ay 1,000 piso lamang, nalugi ka pa ng 500 piso sa iyong pinuhunan. Kagaya na lang ng kung ang iyong negosyo ay nangangailangan ng 2 buwan para kumita at umutang ka ng may patubo na 5% kada buwan. Makalipas ng 2 buwan, makukuha mo na ang puhunan at kita mo na nagkakalaga ng 11,000 piso. Ngunit, kailangan mo namang bayaran ang pinagkakautangan mo ng 10,000 pisong ipinahiram sa iyo kasama ng 2 buwang patubo na nagkakahalaga ng 500 piso sa unang buwan at 500 piso pa sa ikalawang buwan. Sa kabuuan, kailangan mong bayaran ang pinagkakautangan mo na 11,000 piso na katumbas ng lahat ng kinita mo sa iyong puhunan. Ang pagkakaroon ng masyadong maraming utang ay nakakasama rin. Parating may posibilidad na ang isang negosyo ay malugi. Kung sakaling mangyari yun, may pananagutan ka pa rin sa bangkong pinagkakautangan mo. Kung wala kang paraan para kitain ang perang nalugi sa iyo, maaari kang malugmok sa walang katapusang pagkakautang. Magiging mahirap ito, hindi lang sa iyong personal, ngunit pati na rin sa profesional mong buhay. Ito ay isang dahilan kung bakit mahalagang makita at maunawaan kung kailan makabubuti o makakasama ang pangungutang. Sana'y naging kapaki-pakinabang ang video na ito sa inyo upang makapili kayo ng paraan kung paano nyo madaling maabot ang inyong minimithi.